Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Ikaw ba ay nagsisimula pa lang at gusto mong bumili ng speaker pang sub? O ikaw ba ay meron ng speaker pero gusto mong magpalit ng ibang speaker na pangmalakasan at pangmatagalan na? Meron akong speaker dito na highly recommended ko at siguradong hindi ka magsisisi pag ito ang binili mo. Gusto mong malaman kung bakit? Tara, samahan mo ako hanggang matapos ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Hello mga bossing! Welcome back na naman sa isa na namang episode ng ER Talks. At ang topic natin ngayon ay isa sa pinakasulit na speaker brands at model na pang sub na pwede mong magamit at pwede mong mabili sa market sa Pilipinas. So walang iba kundi ang Live Pro series, Live Pro 12, Live Pro 15, and Live Pro 18. Depende na lang kung saan sa tatlong diameter ang suwak sa pangangailangan nyo. So, isa-isahin natin kung ano nga ba ang advantages, disadvantages, at quality, durability ng speaker na ito. Kung bakit nasabi ko na sulit ito. So, huwag mainip at tapusin ang buong video na ito. At simulan natin na sa konting introduction. Kung maalala natin dati, wala pa si Live. Yung sikat pa lang is Crown 1860 na 1000 watts. Tapos TNT na 1000 watts. Ewan ko lang dati kung meron ng Newts. Pero yung dalawang yon yung commonly na ginagamit pa dati. Meron pa mga Daichi, may audio line. So wala pa si Live. At nang dumating ito, at medyo game changer talaga siya, no? So almost same sila ng specs ni TNT pero mas malakas yung power output na nailalabas ni Live Pro series. So nung lumabas ito, sumikat talaga yung Live Pro series up till now. Meron pang gumagamit ng Live Pro series. So 1000 watts ito, 4-inch voice coil, tapos naka-dual spider, tsaka maganda yung cone. So kaya nag-click talaga ito sa masa. Tapos yung price range niya ay hindi sobrang mahal. Tapos sakto lang din to abot kaya siya. So ngayon mahal na talaga lahat. So nagmahal na talaga. So proceed tayo sa advantages ni Live Pro series sa ibang brand. So si Live Pro series ay maraming advantages compare mo sa ibang brand. So sa power, number 1 sa power. Hindi kayo bibitin ito kahit Live Pro series. Sinasali pa nga yan sa mga battle, sinasali pa sa mga sound show. Hindi po nagpapalugi kahit sa mga malalaking wattage, nasa mga triple magnet tsaka sa medyo malalaki na voice coil diameter. So meron pang sumasali nito sa mga Class B category at hindi pa rin nagpapahuli. So power pa talaga si Live Pro series. So isa pang advantage ng Live Pro compare mo sa ibang brand ay ang kanyang cone. So yung ibang brand manipis yung cone, tapos kailangan mo pang i-treat. So sa Live Pro series, matigas na yung cone niya, tapos yung kanyang spider matigas na din. So ready to kuha na siya, sabak mo na kahit saan. Tsaka yung kanyang spider, naka-double spider din siya. Tsaka yung kanyang voice coil is in and out. So kuha na, ready na talaga siya for kahit anong bakbakan. Tsaka pang bass talaga, the-design siya pang subwoofer and bass application. So medyo pangit lang siya pang mid, pero sa bass maganda talaga siya. So isa pa advantage ni Live ay available siya sa halos nationwide ata basta may electronic branch, kasi matagal na siya sa
market. So halos lahat pwede kang umorder. Kahit sa Shopee, meron ng Live Pro doon. Sa Raon, nagkalat na marami. Sa kahit saang mga electronic shop, halos may makikita kang Live Pro series. At isa pang advantage nito ay tumatagal talaga ito. At meron nga ako dati sa sinundan ko dati ng sound system. Sobrang tagal na nun hanggang ngayon. Yun pa rin yung ginagamit. So hindi pa rin nagkakaproblema. Depende na lang sa paggamit nyo. So napakalaking advantage talaga ng Live kumpara sa ibang brand kasi maganda talaga yung build nito kumpara sa iba. So madami nang nag-attempt na gumaya, magaya man nila yung itsura, magaya man nila yung forma at almost identical, pero sa quality ng tunog, sa power output, hindi talaga 100% na magagaya nila. So, kaya nilang gayahin pero hindi nila mapapantayan at hindi nila mahihigitan ang Live Pro. Kasi iba po yung factory ng Live sa China. So, parang exclusive lang ito kay Sir Live Power Max. So, punta tayo sa disadvantage. Hindi naman pwedeng walang disadvantage yung isang bagay. So, halongkatin natin kasi hindi po ito sponsored. So, hindi po ito bias. Kung ano man ang sinasabi ko ay para lang po sa opinion ko lang po yun. So, walang nagsasabi sa akin na dapat purihin ko isang brand, dapat ganito, ganyan. So, malaya tayo dito. So, yung para sa akin lang yung disadvantage ng Live Pro series ay mabigat siya sa amplifier. So, kailangan malaki-laking amplifier yung ipadrive mo dito. Meron akong video dyan kung anong amplifier ang pwede mong ipadrive sa mga Live Pro series. So, pakipanood na lang po dyan sa aking YouTube channel. Nandyan na po yan. So, alungkatin nyo lang dyan. Marami kayong matututunan kung bago ka lang sa aking YouTube channel. So, yun no, yung isang disadvantage ay mabigat siya sa amplifier kasi nga matigas yung cone, tapos in and out pa yung winding, double spider pa siya, tapos 4-inch voice call. So, kailangan talaga maganda at malakas na amplifier yung magdadrive. So, maraming mga amplifier brands dyan. Hindi porke na live lang din yung gagamitin mo. Depende na rin sa iyo kung saan ka makakatipid at saan ka komportable. So, isa pang disadvantage ni Live ay para sa akin medyo mahal yung mga parts niya. Siyempre, durable po ito, yung brand na ito. So, medyo mahal po yung cone, mahal po yung spider niya kasi maganda talaga yung build ni Live. At para sa akin, yun lang kasi madali lang naman i-repair to. So, sa alas lahat ng speaker, same procedure lang sa pag-repair. So, sa build quality, makikita mo talaga na maganda talaga ang pagka-build ng Live Pro series. So ito yung simula dati hanggang ngayon ay hindi po nagbabago yung itsura ng Live. So sa sticker niya na may play it loud, play it live, tapos yung kanyang specs. So simula noon hanggang ngayon hindi pa nagbabago kasi maganda naman talaga at walang kailangan baguhin. Di pareho ng ibang speaker na halos nape-phase out ilang taon lang kasi pinapalitan nila ng ibang model. So kung mapapansin mo, kung pipili ka ng magandang speaker, yung simula dati hanggang ngayon ay pareho pa rin kasi maintained yung quality at tested na ito. So walang reklamo yung mga bumili, yung mga nakagamit, wala nang reklamo. So wala na silang kailangan baguhin. So kung makikita nyo, walang pagbabago sa Live Pro ngayon, sa Live Pro noon, tapos sa Live Pro ngayon. Kasi tested na po ito kahit saan mo gamitin. So, mapa-battle man or mapa-PA man. Kahit yung mga sikat na mga nagpaparent ng sound system ng mga PA, gumagamit din po nito. So, marami akong kakilala na gumagamit ng Live Pro series sa mga PA events. So, maganda din kasi yung quality ng sub niya. So, hindi din to pang battle lang. Pwede din ito pang mga quality service na mga events. So, kuwan siya, all around siya. Pwede mo siyang gamitin. So, sa durability, no question. Kahit torture test mo pa, kahit malaking amplifier ng pa-drive mo, basta tama lang yung pag-setup mo, lalaban ito sa mga higher wattage na ibang brand na speakers.
terms of maintenance naman, halos lahat ng speaker, so same lang procedure sa maintenance. Pero sa Live Pro medyo mahirap tong sirain kung hina-hina lang yung amplifier mo, kung kung ano mo lang, regularly use mo lang for service and for occasion. So medyo mahirap to itong sirain. So no need maintenance kasi kung ano lang naman pang service, yun lang kung battle mo gagamitin. So hatawan talaga yun dun. So marami pang pwedeng i-upgrade dito. Mas patigasin mo yung code, yung voice coil, lakihan mo yung wire. Pero overall sa maintenance, hindi po mahirap i-maintain to. Hindi tulad ng ibang speakers na pag tumanda na yung speakers, yung mga voice coil, yung mga suspension, madaling mapunit, yung mga spider niya natatanggal na agad. So sa Live Pro, basta kuhan mo lang, hindi lang torture yung paggamit mo, tatagal at tatagal talaga yung mga parts ng speaker na to. So maganda talaga yung performance at feedback sa mga Live Pro users. So yun lang po. Kung gusto nyo ang magandang speakers pang sub, yung sulit talaga yung budget nyo, magandang panimula, so 1,000 watts, malakas na po yun. So depende kung saan nyo gagamitin. Kung medyo malaki ang event, choose D18 or hanggang D18 lang sila, or medyo pang bahay, D12 or D15. So pwede nyo na din gamitin pang event yun kasi almost same na talaga sila ng magnet from D15, D12 and D18. Saka voice call, same lang po yan. Nakapag rewind na tayo niyan. So yung voice call ng D18 pwede salpak sa D12. So pare-pareho lang po yan. Yung cone diameter lang yung nag-iba. So kung ako sa inyo, kung baguhan ka, medyo may kamahalan yung Live Pro series, pero in long terms, sa katagalan mo na magagamit, so napakasulit po talaga ng speakers na ito. So medyo nagmahal lang ngayon. So natural lang yon kasi wala na namang mura ngayon, di ba? So kung in terms ng sulit, ito talaga para sa akin ang pinakasulit na bibilhin. So hindi talaga masasayang yung pera mo at hindi ka talaga manghihinayang sa binili mo. So thumbs up talaga ito sa akin, yung Live Pro series. So yun lang po mga boss, no, para sa video natin ngayon. So next time, kung ano yung mga request nyo, i-comment nyo lang dyan, comment down below. So don't forget to like and subscribe kung hindi pa kayo nakapag-live again, subscribe. So palagi kong sinasabi, kung may mali man ako nasabi, feel free to correct me dahil tao lang po tayo, nagkakamali din. So tumatanggap tayo ng mga suggestions and recommendations para mas dumami din yung ating knowledge, kasi hindi naman lahat alam natin, may mas magaling pa sa atin. So maraming salamat po ulit sa pag-suporta sa aking YouTube channel, sa ating munting channel. So see you na naman po sa next episode ng ER Talks. At maraming salamat ulit.